Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito ang mga karibin natin, kapapasok lang, huli sa CCTV. Ito pala ang tunay na nangyari kay Colonel Guijardo at Quadcom, yari na. Ako, yan mga kababayan natin alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. PM, Colonel Grijaldo enters the holding room. At 7:17:59 p.m., Attorney Emericio Kilang enters. At 7:18:11 p.m., Attorney Rotsiv Comigat enters. At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7:20:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35:35 p.m., Congressman Dan Fernandez and Benny Abante leave the holding room. At 7:36:14 p.m., Colonel Grijaldo exits with Attorney Kilang and Attorney Comigat. At 7:36:25 p.m., Colonel Grijaldo, all smiles, is seen conversing with Jimmy Fortaleza. I wished it. Sinungaling yan, Mike. Thank you, Comsec. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Grabe Alam si... mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Ang tanong, ano bang merong reputasyon ang Quadcom mga kababayan? No? Ano ba? Diba it's all about Duterte lang naman kaya nandiyan kayo? Etong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayong yung Quadcom hindi gawa-gawa lang? Ginawa yun yan, iba't ibang iba't ibang ang tawag dito, committee, di ba? Pinag-isa nyo, ginawa nyong isa. O anong sinabi mong hindi gawa-gawa? Gumawa kayo ng isa, no? Isang committee na lang, Quadcom. O. Di ba? Wag kami, Congressman Barbers. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong pastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Ang nakakabahala po doon sa bahagi po ninyo, Colonel Grijaldo, ay naibahagi po ninyo doon sa statement ninyo na meron pong 2 miyembro ng mababang kapulungan ay di umano ay inudyok ka, kinausap ka at para pang tinatakot ka na magsabi ng mga bagay tungkol sa issue ng EJK sa Pilipinas. Tama po ba yun? Your Honor, I would like to stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay, but you have already stated your statement. So, Comsec, meron po ba tayong kopya nung affidavit ni Colonel Grijaldo? Your Honor, I apologize, we have not secured. At ito naman po ay pinaninindigan po ninyo, tama po? Yes, Your Honor. Okay, maraming salamat. Dito po sa number 7 ng inyong sinumpang salaysay, sinabi po ninyo dito, when I entered the end room,
I saw two lawyers of Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we were going to talk about. And I said that I do not know. Number 8, after a while, Congressman Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on the right side. Then Congressman Abante entered the room and sat on the far end, chair on my right. Far end, chair on my right. One of the lawyers of Colonel Garma stood at my back. Your Honor, I would Kung baga, napapalibutan po siya, mga kababayan, no? Pinalibutan siya ng Tuwadcom. stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Point of order, Mr. Chairman. Point of order. What is the point of order? I don't see any reason why our guest keeps on invoking his right against self-incrimination when Deputy Speaker J.J. Suarez was not asking him anything incriminating. He was just merely reading a portion of his affidavit. So I don't like, Mr. Chair, that this committee, that our resource person may impress upon the public that we are here to corner him and to incriminate him. Please, tigilan mo yan. Hindi naman, Mr. Chair, it's Galit na galit. right to invoking self-incrimination when in fact DSJJ is not asking you any questions but merely reading his affidavit. Baka naman ng message na pinapakita, Mr. Chairman, sa publiko, inaanggulo natin siya dito. I'm sorry, Mr. Chair, but I have to manifest this. I think his invitation to the Senate was to discuss about EJK and illegal drugs. And nowhere in his affidavit did he mention anything about illegal drugs and EJK. He did not share any inputs or his knowledge on illegal drugs. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. And as a result, attempting to degrade the integrity of the Quadcom. So please, I hate to admonish men in uniform. I have the highest respect for our policemen. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Nobody's asking you any incriminating questions here. Mr. Chair. And Mr. Chairman, along the line of Congressman Adjong, I don't think it's incriminating because number one, sinumpang salaysay niya po ito eh. Pirmado niya po ito eh. So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair. So if our resource person is invoking this right to self-incrimination, I think that is out of order. Okay, I'd like to remind the resource person that the questions being asked of you are the statements you made in your affidavit. And the questions that DSJJ is asking is whether you confirm those statements that you stipulated in your affidavit. Dahil affidavit, pinirmahan mo yun, there's nothing incriminating no dun sa tanong ni Congressman J.J. Suarez. So please answer appropriately the questions being asked by the members. Congressman Acop? Mr. Chair, may we ask the resource person the basis why he is invoking his right against self-incrimination? Yeah, please answer. What is the basis of you invoking the right against self-incrimination? Kasi nga po, mga kaubayan, may mapapahiya, no? May mapapahiya po kayo. Harap-harapan kayong mapapahiya kasi pinakita na kanina yung video, di ba, sa unahan? Oh, yun po ang totoong nangyari. At totoo naman yung kanyang sinumpaang salaysay, di ba? Kinausap nga talaga siya ng Tuwadcom.
Police colonel ka, investigador ka dati. You know the basic rudiments of investigation. Alam mo dapat kung kailan i-invoke yung right against self-incrimination. Di po ba? Kasi nagko-conduct ka ng investigation eh. Now, may I know your legal basis why you are invoking your right against self-incrimination? Mr. Chair, if he cannot provide any basis, I think I agree with the Honorable Adjong that he should not invoke that right. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I share the sentiment of Congressman Acop. If indeed the resource person cannot explain to this committee why he is invoking his right against self-incriminations in reply or in response to the questions raised by DSJJ Suarez, then I would agree that the gentleman is out of order, and perhaps do you have a lawyer with you, Colonel Grijaldo? Nandito, may abogado ka ba? Would you like? Wala po, Your Honor. Do you want us to provide you a lawyer? No, Your Honor. Because your lawyer or lawyers that we can provide you will assist you on telling you what your rights are in this committee hearing. So, gusto mo ba mag-provide kami ng abogado? No, Your Honor. So, you will answer and reply to the questions of the members. Matapang. Now, No? DSJJ? Yes, Matapang si Colonel Mr. Grijaldo. Chair, maybe another opportunity we can provide to the resource person. Colonel Grijaldo, kung kayo po ay hindi komportable dahil nga maraming nanonood at nasa publiko po ang hearing na ito, would you want or would you request for an executive session so that you can divulge the details and the truthfulness to the affidavit that you executed in the Senate hearing? No, Your Honor. Okay, so therefore we can proceed, Mr. Chair. Please proceed. So, Colonel Grijaldo, matanong ko lang po, ano po ang nag-udyok sa'yo para i-execute tong affidavit na ito? Just I have said, Your Honor, during my opening statement in the Senate, it was Tuesday. We have a hearing here on Tuesday, and we ended up on the Wednesday on the event of the Typhoon Christine. And as I have said, I go back to my home, and dinibdib ko po yung nangyari sa akin, Your Honor. And I never told this to my wife that time for 2 days. Until such time on the Friday, I was informed by the PIHAW that I'll be attending a Senate hearing. So, naisabi ko dun sa asawa ko, Your Honor. And nag-a-argue pa kami kasi ayaw niya. Ako kasi gusto ko na may sabi. And sabi ko, we have to go on a Sunday Mass, and we need wisdom for this para mabigyan din tayo ng lakas ng loob para ma-resolve natin sa tayo kasi tayo nag-aaway. Nagkakaproblema. Hindi na rin kami nag-aano nun eh. So on the Sunday, it was on the gospel. Sabi ko, pakinggan natin kung ano man yung masabi ng gospel sa atin that day. And it was a great enlightenment and a wisdom na binigay sa akin, Your Honor. The gospel said that it's not all about the crown, but it is about the cross. It is not about the honor, but it's about
the sacrifice. It's not being the first, but being the last. It's not being the great, but being the servant. Sabi ko sa asawa ko, bakit naibigay sa atin to? We have to, and to sum up that, Your Honor, ang sinabi nung pare, sabi niya, it's not about the experience. Because yung experience kasi natin sa buhay, it may be good or bad. But it's all about the lesson learned that time, Your Honor. So yan mga kababayan, yan po ang naging pagdinig kay Colonel Grijaldo, no? About doon sa kanyang sinumpang salaysay na kung saan sinabi niya po doon na kinausap siya ng dalawang membro ng Tuwadcom. Si ano yan nakita niyo po ba kanina sino tong artista na to? Si Benny Abante at saka si Fernandez, yan mga kababayan. Kitang-kita naman doon, no? Yung napag-usapan, or hindi natin sabi nag-usap, but still, no? Without the doubts, mga karibin natin talagang nag-usap kasi nandun sila sa loob ng kwarto eh. Well, anyway mga kababayan, matapang po, no? Palakpang po natin. Napakatapang po ni Colonel Grijaldo, mga kababayan. Ito po yung isa sa kanilang mga pinakulong, si Colonel Grijaldo. Mga Tuwadcom talaga, oh. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.